Mga ahensya ng gobyerno, inalerto na ng NDRRMC sa mga paghahandang dapat gawin sa banta ng Typhoon Marce. Wala naman sa batas natin na papipiliin ka na kaso o sampal o kaso o bugbog. Dapat talaga kasuhan. Wala namang SOP ganon. Presidential Anti-Organized Crime Commission iimbestigahan ang kaso ng pananampal ng dating tagapagsalita sa isang janitor sa nakaraang operasyon sa Bataan. Sinampal na biktima, hihinga ng salaysay. Nag-decide po kaming mutually kasi nag-express po ako na hindi ko kayang i-fulfill yung obligations ng contract as a spokesperson. Mga resibo at dokumento sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President nasilip sa pagdinig ng House panel. Dating OVP spokesperson Attorney Michael Poa hindi na konektado sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Hopefully by December, or in a month's time or in 4 to 6 weeks time, pwedeng makabawi naman yung piso. Halaga ng piso kontra dolyar maaaring lumakas anuman na maging resulta ng US presidential elections. World economy maaaring maapektuhan sakaling manalo bilang presidente si Donald Trump, ayon sa isang ekonomista. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Hinihikayat ng US presidential nominees na sina Donald Trump at Kamala Harris ang mga botante sa Estados Unidos na bumoto ng maaga isang araw bago ang general elections sa Estados Unidos. Kaugnay nito, ilang mga Filipino-Americans sa Los Angeles ang tapos nang makaboto para sa US elections. Mula sa Los Angeles, California, ito ang balita ni Sunny Cause Live. Magandang hapon, Sunny. Ano ba ang latest dyan sa dinaraos na US presidential elections? At ano ba yung pagkakaiba ng eleksyon dyan sa Pilipinas? Kasi may sinasabi kayo dyan yung mga Filipino-Americans sa Los Angeles ay nakaboto na. Ilang araw ba ang botohan dyan? Magandang hapon dyan sa Pilipinas, June. Patuloy nga nililigawan, June, ni VP Kamala Harris at dating President Donald Trump ang mga botante na bumoto ng maaga isang araw bago ang general elections sa bansa. So let's get out the vote. Let's reach out to all of our folks in the next 24 hours, family and friends and classmates and neighbors and co-workers. We've all been waiting 4 years. One day, you gotta show up. I don't want any money. I don't want anything. Just show up and bring your vote. Sa pinakahuling tala ng mga estado, lagpas na sa 70 million na mga botante ang nakaboto. At inaasahan pa na magiging mahaba ang mga pila bukas, araw ng general election. Dito sa Los Angeles, may mga kababayan na nga tayo na nakaboto at pinakamalaking Filipino-American population, June, ang naririto sa Los Angeles. Sa coming presidential elections dito po sa US, ang candidate ko po si Mr. Donald Trump because I like his policies about immigration and outsourcing different products and services. He would like to turn the US into a manufacturing superpower again. Kasi mas maganda yung perception niya sa country. Experience na siya. Yun, inaasahan natin na sa kabuuan ng general election bukas, dadagsa pa sa mga precinct ang mga botante sa buong bansa sa tinuturing natin na historic election ng US.
Dito nga, Jun, sa tanong mo kanina, Jun, sa Amerika, na una nang nagkaroon ng early voting sa karamihan ng mga estado dahil batas ito, Jun, sa Amerika, sa bawat estado, 2 linggo o 3 linggo bago ang general election ay tumatanggap na ng mga early voting ang bawat estado dito sa Amerika, Jun. Ibig sabihin, wala namang naka-schedule kada estado ng pagboto, Sonny. June, dito sa US, bali, tinuturing pa rin na November 5, June. Ito yung unang Tuesday ng Nobyembre. Tinuturing pa rin yan ang schedule ng general election ng buong Amerika. Ito lang sa mga bawat estado, tumatanggap sila na tinatawag natin June na mga absentee voting ballot or yung mga mail ballot para mas mapaiksi o mapagaan ang pila sa araw ng general election sa bawat estado. Pero ang bilangan, Sonny Cos, papaano? Isang araw lang? Itong mga nakalipas na nagboto o nag-early voting na yung ibang mga botante dito, no? Naisama na yan sa bilang sa mga electronic voting machines natin ito, June. At bukas, ganoon din, bawat estado ay bibilangin naman ang kabuuan ng mga botante kapag nagsara na yun ang polling precinct sa estado. Merong mga nakatakdang oras June bawat estado dahil may 4 tayong time zone dito. Sa East Coast ng Amerika, June, karamihan sa mga estado alas 7 ng gabi magkasara at pagkatapos nga nito ay sisimulan ng bilangin ang kabuuan ng mga bumoto sa general election naman ng November 5 at idadagdag ito sa kabuuang total naman June ng mga bumoto sa mga early voting. Sa kasalukuyan June, maaga pa rin para makita natin kung sino ang leading sa bawat estado. Tanging ang registered voter lang na nalalaman natin ang maaari nating malaman kung gaano kadami na ang bumoto sa bawat partido, June. Ibig sabihin, hindi ito ina-anunsyo sa publiko. Kasi makakita mo kung sino na yung lumalamang, di ba? Parang nakikita na ng bawat partido, ng bawat ng Democrat at saka itong kabilang partido, kung sila ba ay nangungulelat o nangunguna. Sonny? Tama ka dyan, June. Hindi pa nilalabas ang actual na resulta ng mga binoto ng mga tao. Ang nalalaman lang ng bawat estado ay kung ang isang registered Democrat o registered Republican na botante ay nag-cast na ng ballot niya. Alam nila na itong tao na ito, individual na ito, ay bumoto na at nag-register siya bilang Republican. Pero yung actual na boto niya, June, hindi malalaman ito until sa day ng araw ng pagbilang ng boto sa bukas. Pero gaano kabilis? Alam mo, June, isang pinagmamalaki ng Amerika yan. Bawat estado rito halos pagkasara pa lamang ng araw o oras ng botohan ay posibleng malaman na natin ang election result isang oras o ilang minuto matapos ang pagsara ng polling precinct. Pero inaasahan natin, June, kagaya ng 2020, may possibility na hindi tayo makakita ng agarang resulta ng kung sino ang tatanghaling bagong presidente ng Amerika. Maalala natin June ng 2020, nagkaroon pa ng ilang linggo bago natanghal si incumbent President Joe Biden bilang panalo dahil nagkaroon ng very, very close race sa ilang mga estado, yung tinatawag natin mga battle state. Gagaya ngayon, June 2024, we're seeing the same exact situation. Meron tayong 7 na battle state na pinaglalabanan ng 2 kandidato at very, very close ang kanilang pinakahuling resulta ng survey natin. Lahat itong 7 battleground state, June, ay tanging mga 1% or 2% lang ang difference. So inaasahan natin na itong pagbilang bukas, kung masyadong malapit ang difference, hindi pang magkocall ng kung sinong panalo sa isang estado, kundi hihintayin pa nila, June, yung ibang mga estado naghihintay pa ng mga absentee voting galing naman sa mga military personnel ng Amerika. Patuloy kami nga antabay, Sonny, sa magiging resulta ng botohan diyan sa Estados Unidos. Maraming salamat, Sonny Cos, live na nag-uulat mula sa Los Angeles, California, USA. Nagsimula na nga ang eleksyon sa Estados Unidos para sa bagong Pangulo at pangalawang Pangulo ng bansa. Ngunit ano nga ba ang posibleng magiging epekto sa Pilipinas ng magiging resulta ng eleksyon sa Amerika? Ito ang balita ni Nel Maribohok.
hopefully by December, or in a month's time or 4 to 6 weeks time, pwedeng makabawi naman yung piso. Posibleng lumakas ang piso kontra dolyar pagsapit ng Disyembre anuman ang maging resulta ng eleksyon sa Estados Unidos. Paliwanag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort, marami sa mga overseas Filipino worker at mga foreign investor ang magpapapalit ng dolyar sa Disyembre dahil sa taas ng demand ng gastos. Every year, malaki tendency, second week, lalo na first, second, lalo na a week before Christmas, talagang mga OFW nagpapapalit ng dollar. Maganda, pabor sa kanila yan, mataas eh. Yung mga dollar earner, pabor yan sa OFW, pabor yan sa exporter, sa mga turista, foreign investor, kasi mataas yung palitan. Ayon pa kay Ricafort, napaghandaan na rin ng United States Treasury ang maaaring kahinatnan ng kanilang eleksyon sa mga nakalipas na buwan sa pamamagitan ng pagtataas ng bonds, dahilan naman kaya nakita ang paglakas ng dolyar. Nangangahulugan na maaalis na ang anumang banta sa pagtaas ng halaga pa ng dolyar pagkatapos ng US elections. Kaya tumaas yung bond yield sa Amerika, yung US Treasury bond yield, tumaas din yung dolyar, no? Parang may konting uncertainty kasi sa election sa US. So, yun, pina-price in the markets, baka nga naman manalo si Trump. So, kaya naka-apekto yun sa dolyar. Samantala, maaaring umusbong muli ang trade war sa pagitan ng US at China kung tuluyang mananalo si Trump. Ito ay dahil sa banta naman ng pagpapataw ng mataas na taripa sa mga produkto ng China na maaaring makaapekto sa ekonomiya ng mundo. May risk na magkaroon na naman ng trade war. Babagal yung world economy kung may trade war. Nung first administration niya, nung unang beses siya nanalo, nangyari na yun eh. So, yun, similarly, baka maulit yun, no? Yung gano'ng sitwasyon. Ayon naman sa ilang political analyst, wala naman maaaring magiging pagbabago sa relasyon ng Pilipinas at US anuman ang magiging kahinatnan ng eleksyon. Nagpahayag na rin dati ng suporta ang Trump administration at si Vice President Kamala Harris sa posisyon ng Pilipinas sa iba't ibang mahalagang issue, kabilang na dito ang usaping panseguridad. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umuusbong ang usap-usapan sa Senado kaugnay ng pagbibigay ng kopya ng transcript ng Senate hearing sa War on Drugs sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, questionin niya ang Senate leadership kung bibigyan ng certified true copy ang ICC ng investigasyon ng Senado ukol sa war on drugs ng Duterte administration. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Giving in to their request is tantamount to recognizing their jurisdiction over us. And our government is very consistent in declaring that ICC has no jurisdiction over us. Walang nakikitang dahilan si Senador Ronald Bato de la Rosa upang bigyan ng International Criminal Court o ICC ng kopya ng transcript o ang tala ng mga napag-usapan sa isinagawang pagdinig ng Senado sa war on drugs. Nilinaw ng mababatas ng kanyang pagtutol dito ay hindi dahil nadadawit siya sa issue bilang dating hepe ng pambansang pulisya sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa halip, ito ay dahil walang jurisdiksyon ng ICC sa bansa na muling kinumpirma kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Although we are co-equal branch with of government with the executive, kung yun ang stand ng executive branch of government na hindi natin recognize, din sana yung legislative branch also will also follow the same line. That's my point only. Hindi porke ako'y isa sa akusado doon sa ICC, gano'n ang aking stand. Nauna nang sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na kung may humingi ng kopya sa Senado ay hindi mag-aatubili ang mataas na kapulungan ng Kongreso na magbigay ng certified copy ng transcript ng pagdinig kaugnay sa extrajudicial killing o EJK. Ngunit sinabi rin ito na hindi maaaring kung sino-sino lang o basta-basta lang sila magbibigay ng kopya ng walang dahilan at rason.
Sakaling magbigay pa rin ng transcript ng drug war hearing ang Senado sa ICC, sinabi ni Senador Bato de la Rosa na maaring walang problema ito para sa Senate President, ngunit mukhang may problema anya sa kanya. Depende yan sa liderato ng Senado, no? Kung gusto niya i-submit doon. But then, kung mag-submit siya, I will try to question him. Why are you submitting to ICC when in fact we do not recognize the jurisdiction of ICC? Bakit? What? Kung mag-submit ka tayo doon, that is tantamount to recognizing their jurisdiction over us. So, I would ask him, why are you going to submit? Wala pang naitatakda ang Senate Blue Ribbon Committee na PEDSA kung kailan ang sunod na pagdinig ng Senado sa war on drugs. Hindi naman matiyak ni De La Rosa kung muling dadalo dito si dating Pangulong Duterte. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinilip ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa pagdinig ngayong araw ang umano'y mga questionableng resibo at dokumentong isinumite ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng paggastos ng confidential funds mula 2022 hanggang 2023. Samantala, inihayag naman ni Attorney Michael Poa na naging tagapagsalita ni VP Duterte na hindi na ito konektado sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Rosalie Cos. Rosalie, magkano ang kabuang halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President Sara Duterte at Department of Education na binubusisi ng House panel? Monica, nasa 612.5 million pesos ang kabuang halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President mula 2022 hanggang 2023 at ng Department of Education ng taong 2023 naman ang iniimbestigahan ng House Committee on Good Government and Accountability kung papaano at saan ginastos. Sa pang-apat na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, sumentro ang pagtatanong ng mga kongresista sa umano'y mga questionableng resibo at documentary evidence of payments o DEP para sa paggastos ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Gayon din ang Department of Education nang ang pangalawang Pangulo pa ang kalihim ng kagawaran. Nasilip ang taong 2023 sa mga resibong isinumite para sa December 2022 confidential funds ng OVP. Ayon sa Commission on Audit o COA, nagpaliwanag din ang OVP sa obserbasyon ng komisyon kaugnay nito. They said they have inadvertently contained clerical or typographical errors indicating 2023 instead of 2022. Considering the nature of confidential activities which are usually conducted discreetly and completed within a short period of time, and in addition to the lack of attention to details of personnel attending to voluminous papers from several individuals, some data in the acknowledgement receipts submitted as proof of transactions may have been missed. Saan po na ilalagay itong December 2023 AR if, in fact, they would say inadvertence, nagkapalitan yan? Or if they say typographical error naman, it wouldn't make sense. What's that doing in December 2022? 158 times po nangyari. More likely, this was the same mistake committed by perhaps a few persons, which raises the question, are these acknowledgement receipts spurious? Are they bogus? Are they false? Bukod dito, binusisi rin ang kawalan ng petsa o kaya ay kawalan ng pangalan o pirma sa ilang resibo. Gayon din ang pagkakaroon ng iisang signatory o lumagda sa ilang acknowledgement receipts o ARs ng magkakaibang expenses o pinaggastusan ng confidential funds. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit paulit-ulit ang pangalan? Halatang halata na parang ang Office of the Vice President ay naubusan na ng pangalan na ilalagay. Pinunto rin ang mga hindi mabasang mga pangalan ng signatories. Ayon kay House Panel Vice Chairperson Representative Romeo Acop, dahil sa mga questionableng mga resibo, hindi nito maiwasang isiping napunta sa ibang bagay ang pondo. We can only surmise, Mr. Chair, na yung pondo, dalawa lang ang pupuntahan nun. Kagaya ng sabi ko, sa bulsa or nagamit po sa ibang bagay. Both hindi po tama.
Kasi kung ginamit sa ibang bagay, and I think the lawyers of COA would agree with me that there's technical malversation. Kasi iba ang purpose ng pondo, ginamit sa iba. Samantala, inihayag naman ni Attorney Michael Powa na naging tagapagsalita ni Vice President Duterte na hindi na ito konektado sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Nagpaalam anya siya kay VP Duterte na magbibitiw na sa pwesto dahil sa ginagawang pagdinig ng Kamara. Kabilang si Powa sa resource person sa pagdinig dahil dati rin itong Undersecretary at Chief of Staff ng Department of Education ng si VP Duterte pa ang kalihim ng kagawaran. Nag-decide po kaming mutually kasi nag-express po ako na hindi ko kayang i-fulfill yung obligations ng contract as a spokesperson because to be honest with you, since I'm also a resource person here, I found it very difficult for me to go on media and be interviewed on the same matter kasi nawawala yung objectivity because I'm also part of the hearing as a resource person. Ang contract ko po ay dapat hanggang December of this year. So, pinre-terminate na lang po namin yung kontrata po. Ayon sa abogado, wala rin itong impormasyon sa kung papaano ginamit ang confidential funds ng DepEd, gayon din ng OVP. Maraming gustong linawin ang mga kongresista sa naging paggastos ng confidential funds ng OVP at DepEd. Gayunman sa 4 na pagdinig, walang OVP officials na humarap para sagutin ang mga tanong na ito. Bunsod nito, nagbigay na ng ultimatum ang House panel at muling naglabas ng subpoena para sa 7 OVP officials. Kung hindi pa rin sila haharap sa susunod na hearing, posibleng mapatawan na ang mga ito ng contempt at ipaa-aresto ng House panel. We will just reissue another subpoena with the stern warning that the next time that they fail to attend, we will be constrained to issue a much heavier penalty. Nahayag naman sa hearing na noong gabi ng Lunes, November 4, ay umalis ng Pilipinas patungo sa Estados Unidos si Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Duterte. Ayon naman sa position paper ng resource persons mula sa OVP, iginigiit na mga itong wala silang natanggap na subpoena. Naninindigan din na mga itong ang pinag-uusapan sa pagdinig ay hindi in aid of legislation at labag ito sa karapatan ng resource persons. May question din nila sa jurisdiksyon ng komite at may karapatan din ng mga resource person na tumanggi sa imbitasyon. Bukod dito, idinadahilan din ng resource persons ang usapin ng sub judice dahil may nakahain ng petisyon sa Korte Suprema laban sa confidential funds. Samantala, Monica, sa latter part ng pagdinig, isa pang opisyal ng DepEd, partikular na ang Chief Accountant ng Kagawaran na si Runa Catalan, ang umami na nakatanggap siya ng 9 na envelopes mula sa tanggapan ng dating kalihim na si Vice President Sara Duterte. Naglalaman umano ang isang envelope ng 25,000 pesos kada isa. Pero paniwala ng opisyal ay hindi ito panunuhol at nanggaling mismo sa sweldo ng pangalawang Pangulo. Siya na ang pang-4 na opisyal na umami na nakatanggap ng envelope mula sa tanggapan ng dating kalihim ng DepEd na si VP Duterte. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa House of Representatives. Inalis na ng pamunuan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang tagapagsalita nito. Ito ay matapos na mag-viral sa social media ang ginawa nitong pananampal sa isang lalaki sa kasagsagan ng operasyon sa Pogo Hubs sa Bagak, Bataan noong 1 linggo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Wala naman sa batas natin na papipiliin ka na kaso o sampal o kaso o bugbog. Dapat talaga kasuhan. Wala namang SOP ganon. Ito ang CCTV footage na nag-viral sa social media. Kita ang 3 beses na pananampal ng isang lalaking nakasombrero sa isang lalaki na tila umiiyak na. Ang lalaking nanampal, nakilalang si Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC spokesperson Winston Casio. Habang ang sinampal ay sinasabing janitor ng sinalakay na Pogo Hub ng PAOC sa Bagak, Bataan. Sa isang interview, inamin ni Casio na uminit ang kanyang ulo matapos na mag-dirty finger ang biktima habang nagsasagawa sila ng operasyon. Kaya naman, kinausap niya aniya ito
At pinapili kung sasampahan niya ito ng kasong unjust vexation o bibigyan na lamang ng mag-asawang sampal. Pinili niya ng biktima na sampalin na lamang siya. Kaya naman bukod sa sampal sa magkabilang pisngi, binigyan niya rin ito ng ikatlong mahinang sampal. Ang pamunuan ng PAOK, hindi pinalampas ang insidente. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, inalis niya sa pwesto si Casio habang nagsasagawa ng investigasyon dahil sa pananakit nito. Si Director Casio, nirelieve ko na. Nagbaba ako nung memorandum for him to explain regarding dun sa incident nangyari noong October 31 nung nan-raid dun sa May Bataan. For the meantime, administratively siya at tanggal din siya sa pagiging spokesperson ng PAOK. Sinabi pa ni Yusek Cruz, wala sa polisiya ng PAOK ang naging aksyon Casio. Automatic yan, dapat kakasuhan mo yan. Wala naman sa batas natin na papipiliin ka na kaso o sampal o kaso o bugbog. Dapat talaga kasuhan. Wala namang SOP ganon. Bilang bahagi ng investigasyon, tiniyak ni Yusek Cruz na kakausapin din ng PAOK ang biktima upang mahinga ng kanyang panig. Siyempre, kailangan kasama yung tao. Yun ang talagang complainant. Although, ang sabi nga is nag-ayos naman sila o naayos naman. But kailangan pa rin namin makausap at maimbestigahan yung taong nasampal. Sakali aniyang mapatunayan nagkasala, posibleng matanggal si Casio sa PAOK. Pwede siya makasuhan at pwede rin siya matanggal sa pagiging direktor niya sa PAOK. Sinalakay ng PAOK ang Central 1 Bataan sa Bagak noong Huwebes kaugnay sa umano'y iligal na operasyon ng Pogo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humingi ng paumanhin ang tinanggal na PAOK spokesperson na si Dr. Winston Casio. Aminado ito na nagkamali siya sa pananampal sa empleyado ng ni-raid na Pogo sa Bataan. Pero iginiit nito na hindi siya magbibitiw sa PAOK dahil mangangahulugan niya ito ng tagumpay para sa mga scammer na target ng kanilang mga operasyon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ito ang eksena bago ang lumabas na viral video ng pananampal ni PAOK spokesperson Winston Casio sa isang empleyado sa ni-raid na Pogo compound sa Bagak, Bataan noong October 31. Makikita sa video na inilabas sa cafeteria ang isang lalaki at dinala ito sa isang lugar. Ilang minuto pa ang nakalipas, bumalik ito sa cafeteria at pinagsabihan ang mga Pilipinong empleyado. Okay? Bukas ang umaga na tayo, palipas tayo ng gabi. Lahat kayo, yung mga foreigners, ganun din po. Dadalhin namin yung mga foreigners sa Pasay. Malamig muna tayo, pakiusap na. Huwag niyo po kaming babastusin kahit sino sa amin. Ha? Okay ba tayo doon? Nakakakintihan tayo. So, yung isa, kanina na nagpasok sa amin, kakasuhan namin ng unjust vexation yun. Huwag niyo nang pamulisin, baka mamaya pati kayo makasuhan. Okay? Pagkatapos nito ay kinausap ang lalaki sa isang kwarto at dito na nangyari ang pananampal. So kinausap ko yung mama, kaso ng unjust vexation or higit pa sa unjust vexation or sasampalin na lang kita. Sabi niya, sir, aminado naman ako sa pagkakamali ko, minura ko yung tao ninyo at saka kayo. Na lang po, mag-asawang sampal na lang po. So binigyan ko siya ng mag-asawang sampal. To cut the long story short, I think naging mag-asawang sampal na nagkaroon ng apo kasi meron ako mahinang sampal na pangatlo. Nangyari ang insidente ng dirty finger pagkatapos i-anunsyo na papauwiin na ang mga Pilipino. Nagsisigaw ang mga ito at nagkagulo. Sinasabing wala naman daw na pala ang mga operatiba. Pero aminado si Casio sa kanyang pagkakamali. Aniya, dala na rin ng pagod. Dapat ay hindi na daw nito sinampal at kinasuhan na lang ang lalaki. Yung mga Pilipino ay siyempre naisip nila mawawalan sila ng trabaho and so on and so forth. Pero kami naman ginagawa lamang namin yung trabaho namin. Napakainit nung sitwasyon ng mga panahon na yon na siyempre galit na galit.
ramdam ko naman yung galit. Pero at the end of the day, dapat hindi na ako nagpadala doon sa pang-insulto na ginawa sa amin. Gayunman tanggap daw nito anuman ang kanyang magiging kapalaran, pero hindi ito dahilan para magbitiw sa kanyang pwesto dahil mangangahulugan ito na tagumpay ang mga scammer sa kanilang kampanya. Again, tanggap ko na nagkamali ako doon sa ginawang yon, pero resignation is farther from my mind. Tatanggapin ko na lang yung magiging bunga ng investigasyon kung magtutuloy yung suspension, gaano kahaba, or kung tatanggalin ako sa trabaho, I will accept that as a gentleman. Humingi ito ng paumanhin sa empleyado na sinampal nito. Haharapin daw nito kung sampahan siya ng reklamo. Sa ngayon, under administrative suspension muna si Casio habang gumugulong ang investigasyon. At the end of the day, yung ginawa ni Doc, para sa akin, hindi pa rin tama na hindi mo kailangan pagbuhatan ng kamay, whether mahina yan o malakas yan, hindi mo pwedeng basta-basta pagbubuhatan ng kamay ang isang tao dahil nagmura siya. Para sa akin, hindi mo pwedeng ituwid ng isang pagkakamali, yung isang maling bagay. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagkakatanggal sa pwesto ni Winston Casio bilang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ayon kay E.S. Bersamin, nasa ilalim ng administrative investigation si Casio at nirelieve sa PAOK. Bukod dito na pinagpapaliwanag din si Casio hinggil sa ginawa nitong aksyon. Samantala, narito naman mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan. Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Namatay ang hindi bababa sa 36 na tao at nasugatan ang 27 iba pa matapos mahulog ang isang bus sa bangin sa Uttarakhand, India. Inanunsyo ng mga opisyal na sakay ang 44 na katao nang mawala ng kontrol ang driver at mahulog ang isang bus sa isang 50 metrong lalim ng bangin. Inatasan ng gobyerno ng estado ang isang investigasyon sa aksidente habang ang mga nasugatan ay isinugod sa mga kalapit na ospital. Patuloy pa rin ang mga rescue operation sa lugar. Nagpaabot ng pakikiramay si Prime Minister Narendra Modi at naglaan ng kompensasyon para sa mga pamilya ng mga nasawi at nasugatan. Nagbigay rin ng pinansyal na tulong ang Uttarakhand Chief Minister para sa mga biktima. Karaniwang ginagamit ang mga bus sa India lalo na sa mga maliliit na bayan. Ngunit madalas labagi ng mga operator ang mga patakaran sa kaligtasan na nagdudulot ng mataas na bilang ng aksidente sa kalsada taon-taon. Hindi bababa sa 10 ang nasawi matapos muling sumabog ang bulkang Lewetube, kalaki-laki sa silangang Indonesia noong linggo ng 11:57 ng gabi, local time. Lumikas ang mga naninirahan sa 7 komunidad sa Flores Island sa East Nusa Tenggara Province, Indonesia, nang pumutok ang bulkan at magbuga ng lava, volcanic ash at mga nagliliyab na bato na siyang sanhi ng pagkamatay ng 10 individual. Nagpanik ang mga residente dahil pagkatapos ng pagsabog ay nawala ng kuryente at sinundan pa ng malakas na ulan at kidlat. Patuloy ang mga otoridad sa pagkalap ng datos tungkol sa bilang ng mga lumikas at pinsalang dulot ng pagsabog. Idineklara ng lokal na pamahalaan ang state of emergency sa loob ng 58 araw na nagbibigay daan sa tulong mula sa gobyerno para sa 10,000 apektadong residente. Ang Indonesia ay nakapwesto sa Pacific Ring of Fire, isang rehiyon ng matinding aktibidad ng lindol at pagputok ng bulkan sa ibabaw ng magkakadikit na tectonic plates. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. 2 pang sospek sa sinasabing pagdukot sa American vlogger
na si Elliot Eastman ang natukoy ng mga otoridad. Gayunman, hindi na inilabas ng Police Regional Office 9 ang pangalan at naging partisipasyon ng mga ito sa insidente habang nagpapatuloy ang paghahanap sa dayuhan. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Continuous pa rin ho yung ating operations para dito sa grupo na nag-abduct kay Eastman. Kasama na rin po yung possibility na ma-rescue natin siya. Hindi pa rin sumusuko ang pambansang pulisya sa paghahanap kay Elliot Eastman, ang American vlogger na dinukot sa Zamboanga del Norte noong October 17, 2024. Ayon kay Police Regional Office 9 spokesperson, Police Lieutenant Colonel Helen Galvez, nagpapatuloy ang operasyon ng pulisya, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard para matagpuan si Eastman. Lahat ng operations na ginagawa ko natin sa ngayon is based on intelligence and investigation leads, based on testimonies, based on profiling of the suspects. Yun po, targeted ho ang nagiging operations natin sa ngayon sa mga areas na possible ho talaga dumaan or possible na dinala. Kinumpirma rin ni Lieutenant Colonel Galvez na mula sa 6 ay nadagdagan pa ng 2 ang mga suspect. In total is 8 na ho sila, 3 yung nasa custody ng task group, yung 5 ay at large at yun yung gusto ng otoridad. And then may mga jandos pa ho tayo na na-file na ng kaso at yun yung mga ina-identify natin ngayon sa mga investigasyon na ginagawa natin. Mayroon na aniyang lead ang PNP kung saan matatagpuan ang mga nagtatagong abductors. Alam na natin kung sino sila, alam na natin yung mga bahay nila at yun, pinupuntahan na natin. Gayunman, wala pa rin aniyang nakukuha ang ransom demand at wala pa rin nakukuha ang proof of life ang PNP. Yeah, we accept na may mga challenges so tayo, kagaya ng sinabi niyo, but we remain hopeful. Kaya ho ginagawa ho natin, despite na walang proof of life, ay ginagawa ho natin para ma-investiga, makuha yung mga abductors, at kung ano man, malaman natin kung saan ba o saan nila nilagay or kung buhay pa po yung ating biktima. Si Eastman ay dinukot ng 4 na armadong lalaki sa bahay ng kanyang asawa sa Zamboanga del Norte noong October 17 at itinakas ito patungo sa direksyon ng Sulu at Basilan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hiniling ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Go sa Department of Justice na i-dismiss ang mga kasong perjury at falsification laban sa kanya. Kaugnay ito ng paglagda umano nito sa notarized document habang nasa labas na ng bansa. Git ng kanyang abogado, hindi dapat kasuhan ng kanyang kliyente dahil ito naman talaga ang pumirma sa counter affidavit sa reklamong qualified human trafficking na nauna nang isinampa laban sa dating alkalde. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi nagbigay ng anumang pahayag si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go nang hinga ng reaksyon ng media. Dumalo si Go sa pagdinig ng reklamong perjury at falsification na isinampa sa kanya sa Department of Justice o DOJ kanina. Kaugnay ito sa isinumiting peke o manong counter affidavit ng dating alkalde sa isa pang bukod na reklamong qualified human trafficking sa isyu ng Pogo operation sa Bamban. Depensa ng abogado ni Go, walang pananagutan ang kanyang kliyente dahil wala naman daw siya noon dito sa bansa. Kasi ang kailangan dyan, yung act talaga na nag-falsify ka ng notarization mo. Dagdag pa ng abogado ni Go na si Attorney Stephen David, pre-signed o pinirmahan ni Go ang kanyang counter affidavit. Pre-signed kasi yan. So wala akong nakikitang falsification doon kasi siya naman ang pumirma doon. Ngayon, kung sino yung nagnotaryo, dapat yun ang tanongin natin. Hiling ng kampo ng pinatalsik na Bamban Mayor na ipawalang bisa ang isinampang reklamo. Hindi naman dumalo ang ibang respondent sa reklamo tulad ni Attorney Elmer Galicia na sinasabing nagnotaryo sa counter affidavit ni Go. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng Commission on Elections sa COMELEC na nakakita sila ng aabot sa 1 milyong botante na may doble-doble o higit pa ang registration records. Bukod sa tatanggalin sila sa listahan ng mga botante, posible pa silang makasuhan ayon sa poll body.
Ito ang balita ni Dante Amento. Mula July 15 hanggang September 30, meron tayong tatanggalin na halos kalahating milyon na double or multiple registrants. Bago ang 2025 national, local at Bangsamoro parliamentary elections, sinabi ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, aabot sa 1 milyon na botante ang may double o higit pang registration records. Pinakamarami sa mga ito ay nadiskubre sa pamamagitan ng Automated Fingerprints Identification System o AFIS noong Hulyo hanggang September na nasa kalahating milyon. Meron tayong from February 12 to April, which is more or less 300,000. Tapos April 16 to July 14, mga more or less para mga kulang-kulang 200,000. So, ibig sabihin yun ang mga kinakailangan tanggalin lahat sapagkat sila ay double or multiple registrants. Samantala kung mapatutunayan ng COMELEC na talagang sinadya o may masamang intensyon ang botante sa ulit-ulit na pagpaparehistro, maaari niya itong makasuhan. Mabigat ang parusa rito kasama na ang pagkakakulong at hindi na papayagang makaboto o makahawak ng posisyon sa gobyerno. Kapag ikaw ay napatunayan na 2 beses nagparehistro, ikaw ay pwedeng kasuhan ng election offense, 1 to 6 years imprisonment. Ginawa na po natin yan noong 2022 elections. Madami pong kinasuhan ang aming law department. Noong 2023 barangay at SK elections, sinabi ng COMELEC na may nadiskubre silang 400,000 na double o multiple registrants. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balik serbisyo na ang Philippine Postal Corporation sa paggawa ng Postal Identification o Postal ID matapos ang higit 1 taong tigil operasyon. Samantala, hinihikayat naman ng PhilPost ang publiko na tangkilikin din ang kanilang exchange mail service. Ito ang balita ni Benedict Samson. Yung mga nasa probinsya na kailangan ng ID, hindi makabiyahe, hihingan sa barko. So ngayon may aabot na natin sa kanya. Maaari na muling makapagpagawa ng postal identification card ang ating mga kababayan sa alinmang PhilPost office sa bansa. Ibinalik na ng PhilPost ang serbisyo matapos matigil ng mahigit 1 taon dahil sa technical issue. Ayon kay PhilPost Postmaster General Luis Carlos, sa ngayon kasama na sa tinutukoy ng PhilPost ay ang tirahan ng isang individual. But the first function of it is the KYC, the Know Your Customer, as an address, no? Kasi if you will notice, a lot of IDs doesn't confirm the address of the person. Kasabay naman ng week-long celebration ng ika-257th anniversary ng PhilPost, inilunsad kaninang umaga ang next day delivery, kung saan naabuti na lang ng 1 hanggang 3 araw ang pagde-deliver ng mga postal ID sa Metro Manila at 5 to 7 days naman sa mga probinsya. Ang bagong postal ID ay mayroon din QR code na magagamit naman upang makapag-verifika ang mga nasa establishmento. Pag binaril mo yung QR code niyan, lalabas yung tunay mong yan. But if it's the fake ones, which I've seen one na nasa recto, wala siyang lumalabas, blurred lang siya. Bukod sa postal ID, mas pabibilisin na rin ang pagde-deliver ng mga bagahe gamit ang express mail service ng PhilPost. Target naman ng PhilPost sa loob ng 48 oras ay mai-deliver na ang mga bagahe o parcel na mga magpapadala sa Metro Manila. Hinikayat naman nila ang ating mga kababayan na bukod sa mga private courier service ay tangkilikin din ang pagpapadala gamit ang PhilPost. So we're doing this. We will go head-to-head with the private couriers in this area, in the main cities, on the next day delivery. That's a difference, but the thing is, the far-flung areas, the missionary routes, hindi sila pumupunta doon. No? So that is something that we will have to cover up as our part of our sovereign function doon sa mga malalayong yan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bahagya pang lumakas ang bagyong Marce habang nasa karagatan sa silangang bahagi ng Isabela. Nadagdagan na rin ang mga lugar na nakataas sa signal number 1. Alamin natin ang latest sa ulat panahon mula kay Veronica Torres, weather specialist ng Pag-asa. Magandang hapon, narito na yung update sa minomonitor nating si Bagyong Marce.
Ngunit bago yung ating update, nais lamang natin ipagbigay alam sa publiko na sa kasalukuyan ay hindi natatawagan yung ating mga direct lines dahil nga sa kadahilan ng may pumutol ng ating mga kable ng telepono. Tayo ay nakipag-ugnayan na nga sa ating telephone provider para sa lalong madaling panahon ay maibalik yung ating telephone connection. Sa kasalukuyan, maaari nyo naman kaming makontak sa aming trunk line which is 02-8284-0800, local 4801. Nagdagdag nga rin tayo ng local numbers which are 4802, 4804, 4815 at 4850. Makakontakt nyo naman yung ating Hygromet operations sa local na 4855. Nais nating ipaalala na bago natin i-dial yung local numbers natin, i-dial muna natin yung ating direct lines. Maraming salamat sa pag-unawa. Narito naman yung latest satellite image natin. Ito ngang si Typhoon Marce ay bahagyang lumakas sa karagatang silangan netong Isabela. Kanina alas 4 ng hapon, ito ay nasa layong 480 kilometers silangan ng Esiague, Isabela. Nagtataglay ng lakas na hangin na 130 kilometers malapit sa sentro at bugso na abot sa 160 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Para naman sa lagay ng panahon, nasa natin sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region, magdadala nga itong si Typhoon Marce ng mga maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Mindanao naman, inaasahan rin natin na magiging maulan, dulot naman ito ni Typhoon Marce. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa nga ng mga localized thunderstorms. Ito naman yung inaasahan nating track o yung pagkilos nga nitong si Marce. Ngayon hanggang bukas, posible nga nitong tahakin yung direksyong west, northwest, bago bumagal at tahakin ang direksyong kanluran sa karagatan silangan ng extreme northern Luzon. Possible ito maglandfall o lumapit sa Babuyan Islands, pati na rin sa northern portion ng mainland Cagayan Thursday afternoon or evening. Pinakamataas na intensity nito ay bago ito maglandfall over Babuyan Islands or Cagayan. So importanteng i-take note nga natin na babagal nga ito bago lumapit or habang papalapit sa ating bansa at yung peak intensity nito ay habang ito dahil posible nga yung mga malalakas na hangin at malalakas na mga pag-ulan. Posible na ang lumabas na ating Philippine Area of Responsibility itong si Marce Friday afternoon or evening at inaasahan ngang posible pang patuloy na lumakas itong si Bagyong Marce. Dahil nga rin kay Marce nakataas ang signal number 1 sa may Batanes, Cagayan kabilang ng Babuyan Islands, sa may Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa may Apayao, sa may Abra, Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Benguet, at Nueva Vizcaya, Quirino at northern portion ng Aurora. Sa malalakas na hangin naman ngayong araw, asahan natin sa Ilocos Sur, Aurora, Quezon at Camarines Norte at bukas sa may Ilocos Region, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, pati na rin nga sa may Catanduanes. Sa malalakas na mga pag-ulan, inaasahan nga natin today afternoon to tomorrow afternoon, moderate to heavy rain, so 50 to 100 rains 100 millimeters of rain sa may Cagayan. And by tomorrow afternoon until Thursday afternoon, moderate to heavy sa may Batanes, Cagayan at Apayao. Thursday afternoon until Friday afternoon, intense to torrential rain sa may Cagayan. Heavy to intense sa Apayao, Ilocos Norte, Batanes. At moderate to heavy rains naman sa Isabela, Abra, Ilocos Sur, Kalinga at sa may Mountain Province. Meron din tayong nakataas na gale warning sa Batanes, Cagayan kabilang ng Babuyan Islands sa may Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur at ilang parte ng Aurora which are Disalag, Kasiguran at Dilangunan. Kaya kung maaari ay huwag muna tayong pumalaot sa areas na yan dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan.
Inalerto na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang mga ahensya ng gobyerno para paghandaan ang paparating na bagyong Marce. Ayon sa Pag-asa, pinangangambahan ang posibleng mga landslide kahit mahina lamang ang ulan dahil maaaring lumambot na ang mga lupa sa Northern Luzon matapos daanan ng 3 sunod-sunod na bagyo. Ito ang balita ni JP Nunez. Trabaho po at responsibilidad ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officers na ibaba sa barangay ang maagang mga babala. Inabisuhan na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang kanilang mga nasasakupan sa lokal na pamahalaan na maging alerto sa posibleng maging epekto ng bagyong Marce. Pinulong na rin kanina ng NDRRMC ang iba pang mga ahensya ng gobyerno para sa gagawing paghahanda. Pinangunahan ito ni Department of National Defense Secretary at NDRRMC Chairman Gibo Chodoro. Kasama sa pagpupulong kanina ang Pag-asa, Department of the Interior and Local Government o DILG, Department of Environment and Natural Resources o DENR, Department of Social Welfare and Development o DSWD at iba pang mga ahensya. Ayon kay Secretary Chodoro, inatasan na ang NDRRMC na makipag-ugnayan sa kanilang LGU para sa posibleng paglikas ng mga maaapektuhan ng bagyo. Silaan nila ang magpapasya kung kailan dapat magsagawa ng forced evacuation at preemptive evacuation. Ang kanyang mandato kung inabiso ang posibleng malakas na pag-ulan, mas mabuting ilikas agad ang mga nasa mabababang lugar na inaabot ng baha, gayon din ang mga lugar na hindi agad naaabot ng rescue operations. Actually, judgment call yan ng local disaster risk reduction and management councils. But the thing is, the earlier, the better. Kahit hindi umulan, nandun lahat, at least ligtas. Ayon sa Pag-asa, dahil 3 bagyo na ang sunod-sunod na dumaan sa Northern Luzon, posibleng naglambutan na ang mga lupa kaya hindi malabong magkaroon ng mga landslide. Ang kalupaan ay saturated na. So specific place may certain threshold na may trigger landslide or flooding. But dahil nagkaroon na ng mga pag-ulan during the past days, ay maaring ang threshold na to ay lumiit. Meaning kahit na moderate lang ang pag-ulan, but may mga possibility na magkaroon ng mga pagbaha o landslide. Ang DENR sa pangunguna ni Secretary Maria Antonia Yuloy Saga, sinabing patuloy silang nakamonitor sa mga malalaking ilog na pwedeng maging sanhi ng baha, gayon din ang mga landslide-prone areas. Kabilang sa mga ilog na binabantayan ay ang Cagayan River, ilog sa Abra at sa Lawag. Yung mga landslide-prone naman ay kasama yung mga bulubunduking bahagi sa Apayao, Cagayan at Ilocos Norte. Samantala ang DSWD naman, sinabing merong naka-preposition na nasa higit 1.3 million na mga family food packs. Ang Armed Forces of the Philippines, sinabing meron ng mga prepositioned na equipment para sa mga search and rescue operations. Ang abiso ng NDRRMC sa mga lugar na pwedeng masalanta ng bagyo, hanggat maaga pa kung pwede nang lumikas, ay lumikas na ang ating mga kababayan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na sumemplang matapos na hindi mapansin ang sirang kalsada sa Apalit, Pampanga. Sa Iloilo City naman, 2 binatilyo ang sugatan matapos sumemplang din ang minamanehong motorsiklo dahil sa pagkakabangga sa isang aso na biglang tumawid sa kalsada. Ito ang balita ni Leslie Widom. Hello po. Kayo po ba yung na-aksidente? Kamusta po kayo? Meron po ba kayong sugat? Okay naman po, ma'am. Pwede po namin kayo ma-assess? Assess po namin kayo. Wala naman po kaming bayad. Taga UNTV News and Rescue po kami. Ako po si Perdita de la Cruz, sir. Sir, ano po nangyari? Nasip lang po ako. Sa DBSIP. Ano po yung masakit? Tuhod lang po.
Pasado alas 11 kagabi nang makatanggap ng tawag ang UNTV News and Rescue Team kaugnay sa aksidente sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Naabutan pa ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na nakatayo habang hawak-hawak nito ang kanyang motorsiklo. Kinilala ang biktima na si Nathan Leoncio, 29 years old, na taga Angeles City, Pampanga. Galing pa ito ng Cavite at pauwi na nang mangyari ang aksidente. Nakita ko na lang po yung isang lalaki na nakatumba yung door niya, pero tumatayo na siya, kaya napitan ko. Ngayon po, may sinabihan po ako ng isang lalaki na nakabantay doon. Sabi ko may aksidente, siya po yung tumawag ngayon na kaya po yata yung tumawag sa inyo. Para bigyan siya ng Nagtamo ang biktima ng sugat at pamamaga sa magkabilang tuhod, kaliwang kamay at kanang siko. Kaya po bang itaas to? Kaya niyo po itaas to? Dandan, sir. Tingnan lang po namin. Wala naman. Ano lang, parang mamagano. Okay. Maga po siya. PNSS po. Tsaka po gasa. Yung kabila, sir, anong mas masakit po dyan? Ano po ba yung unang tumama sa inyo? Tumama po sa akin. Tapos yung ito, parang tumama po ata sa kanto. Ito pong dalawa, parehas lang pong masakit. Matapos malapatan ng first aid ang biktima, ay tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. So, kaya siguro si Kuya ay natumado dahil na malaking lubak sa gilid ng kalsada. Siguro po dahil nakisira ng mga takang nagdadaan. Hindi po siya maayos pa. Marami pong lubak-lubak talaga na sira-sira. Dapat mabigyan agad po ng solusyon itong ating daan dito na maayos agad na para bawasan ng aksidente. Isang tawag din ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team mula sa Iloilo CDRRMO kaugnay sa 2 binatilyong na aksidente sakay ng motorsiklo. Sa Zone 1, Alalasan, Lapus, Iloilo City, mag-aalas 11 kagabi. May mga gasgas sa tuhod at may pananakit ng kanang balikat ang driver ng motorsiklo na si Alias Jr. Agad itong nilapatan ng pangunang lunas ng rescue team. Kwento naman ng kanyang pinsan na angkas sa motorsiklo. Bibili lamang umano sila ng soft drinks nang biglang may tumawid na aso na kanilang nabangga kaya sila sumemplang. Ang Iloilo CDRRMO na ang nagbigay ng pangunang lunas sa angkas ng rider. Inendorso din ng UNTV News and Rescue Team si Alias Jr. sa CDRRMO para madala sa ospital. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bukod sa pinsalang iniwan ng Bagyong Christine at Bagyong Leon sa mga paaralan sa bansa, maraming araw din ang nawala sa pasok ng mga estudyante. May ilan na hindi pa lubos na nakababalik dahil lubhang naapektuhan ang kanilang mga paaralan. Pinag-aaralan naman ng DepEd ang posibleng pagsasagawa ng Saturday o evening classes para mabawi ang mga araw na walang pasok ang mga estudyante. Ito ang balita ni Jed Neresina. Sinasabi namin na maghanda na yung iba, Saturday classes na. At saka yung iba baka kailangan evening dahil depende sa availability ng teachers, depende rin sa availability ng facilities. Pero importante ma-make up nila yung mga klase. Sunod-sunod na suspensyon ng klase ang naranasan ng ilang lugar sa bansa dahil sa Bagyong Christine at Bagyong Leon. Bukod pa riyan ang mga paaralang nasira at hindi pa maaaring pasukan ng mga estudyante hanggang sa ngayon. Kaya pinaghahanda na ng Department of Education ang mga paaralan para sa make-up classes na gagawin tuwing Sabado o tuwing gabi, depende sa kakayahan ng mga guro at pasilidad ng bawat paaralan. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, ito ang kasalukuyan nilang tinututukan upang agad na matugunan ang learning delay sa mga estudyante. Bukod dito, planong simulan din ng DepEd ang Dynamic Learning Program o DLP na susuporta naman sa pagpapatuloy ng pag-aaral sa mga eskwelahang naapektuhan ng mga bagyo. Ang emphasis nila is on parang handwriting. Sinusulat may portfolio yung bawat learner. At rather than yung focus dun sa lecture ng mga teachers, ito, parang may oras yung bata para matutunan niya, para ma-absorb niya yung tinuturo sa kanya.
Magsisimula ang pilot implementation ng DLP ngayong Nobyembre sa mga apektadong paaralan sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, Region 5 at Cordillera Administrative Region. Sa ilalim ng DLP, may kalayaan ang mga apektadong paaralan na magsagawa ng makeup classes at gamitin ang mga learning activity sheets sa temporary learning spaces. Kahit nasa bahay yung bata, nagagawa niya at makikita ng teacher yung progreso niya. Unlike yung dati, nagbibigay lang tayo ng learning modules. Hindi masyado na monitor ng teacher kung talagang binabasa ng bata yung minsan 30 pages kada araw. Medyo nabubulunan din yung bata. Samantala, lagpas na sa 3 bilyong piso ang halaga ng pinsalang dulot ng Bagyong Cristina at Bagyong Leon sa mga paaralan sa bansa, kung saan ang iba ay lubusang nasira talaga ng bagyo. Tiniyak naman ni Secretary Angara na prioridad ng DepEd ang agarang rehabilitasyon ng mga eskwelahan na napinsala ng mga nagdaang bagyo. Uunahin ng ahensya ang mga nasirang libro, gayon din ang mga napinsalang computer, learning tools at iba pang equipment sa mga paaralan. Kailangan palitan yan. Pero syempre, we're limited by our budget also, diba? Hopefully, dahil nasa budget process tayo nasa Senado tayo sa Thursday, baka matagdagan, sana. Hingi tayo sa mga dati nating kasama na sanang QRF po. Meron, may quick response fund, but that's ubos sa damages pa lang, sa repairs ng schools pa lang, ubos na yun. Nagpasalamat naman si Secretary Angara sa lahat ng tumutulong sa ahensya upang mapabilis ang pagsasaayos ng mga paaralan at makabalik na ang mga estudyante sa kanilang mga klase. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumabo ang naitatalang kaso ng dengue at leptospirosis sa Metro Manila batay sa datos ng Department of Health, National Capital Region. Samantala, pinaghahanda na ng DOH sa mga ospital sa posibleng pagtaas din ng kaso ng mga nasabi sakit sa mga lalawigan, partikular na sa mga lugar na naapektuhan ng magkakasunod na bagyo. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Ang dengue ay nanatiling isang mahalagang suliranin sa pampublikong kalusugan. Patuloy rin ang pagtaas ng leptospirosis at inaasahang tumaas pa ito sa mga susunod na mga araw sa mga apektadong lugar ng pagbaha dulot ng Bagyong Christine. Sumirit na naman ang kaso ng dengue at leptospirosis, partikular sa National Capital Region kasunod ng mga pag-ulan punsod ng mga nagdaang bagyo. Sa ulat ng DOH sa Metro Manila, mula Enero hanggang Oktubre, mahigit sa 2,000 ang bilang ng mga nagkakasakit dahil sa leptospirosis. Mas mataas ito ng 90.92% kumpara sa nakaraang taon sa parehong panahon. Sa bilang na ito, ang Quezon City ang may pinakamaraming kaso ng leptospirosis na umabot sa 655 cases. Pagdating naman sa kaso ng dengue, naabot na ng Metro Manila ang alert threshold batay sa datos ng DOH-NCR. Higit 24,000 ang naitalang dengue cases sa rehiyon mula January 1 hanggang October 26 ngayong taon at nasa 66 ang nasawi. Nananatiling ang Quezon City ang may pinakamaraming kaso na umabot na ng 6,208 cases. Sa kabuuan, mas mataas ito ng 34.47% kumpara noong 2023 sa parehong panahon. Sinabi rin ng ahensya na inaasahan ang pagtaas ng dengue at leptospirosis cases sa iba pang rehiyon na sinalanta ng magkasunod na bagyo. Ayon sa DOH, nasa 1 hanggang 2 linggo ang incubation period ng mga nasabing sakit at maaaring sa susunod na linggo ay makuha na nila ang report ukol sa mga kaso na ito. Pagtitiyak ng ahensya, nakahanda na ang supply nila ng gamot at inalerto na rin ang mga ospital sa posibleng pagdami ng mga pasyente. Sa ngayon may buffer kami. Kaya nga binabantayan po natin. Pati po yung mga hospitals natin, hindi lang po sa lepto kundi sa dengue. Chine-check po namin yung admissions nila. Kasi napakahalaga that they are prepared. Hindi naman lahat po lahat pa ng problema sa lepto ay doxy ang kailangan. Unang-una siyempre, yung pag-iingat. Kung hindi naman kinakailang lumusong, ay wag nang lumusong. Pero kung meron po tayong doxycycline sa Metro Manila, meron pa po tayo. May apila rin ang DOH sa local government units upang maiwasan na ang pagbaha sa tuwing masama ang lagay ng panahon.
Po, ang mahalaga, kami rin po ay naghihintay na maayos natin yung ating flood control. Kung walang baha, walang lepto, kumbaga. Di ba halos sa baha natin nakukuha yan dahil sa mga daga na doon na umiihi, doon na lahat ng klaseng ginagawa nila doon. Kaya po, natutuwa kami kung mariresolve po yan. Hinihikayat ng DOH ang publiko na maghanda kung may paparating na bagyo at iwasang lumusong sa baha upang wag maimpeksyon. Linisin din ang paligid ng bahay na maaaring pamugaran ng lamok upang makaiwas sa mosquito-borne diseases. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Malaki ang itinaas sa presyo ng mga gulay, isda at iba pang bilihin sa mga palengke kasunod ng pananalasa ng mga bagyo sa bansa. Kaya ang ilang mamimili, kanya-kanya na lamang ng diskarte para makatipid. Ayon sa Department of Agriculture, tumaas ang presyo ng mga gulay dahil naapektuhan ang supply nito pero inaasahang babalik ito sa normal pagkatapos ng 1 o 2 linggo. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Sobrang mahal po talaga. Kaya kami minsan po sa isang araw po, isang beses lang kami kumakain ng gulay kasi sobrang mahal po. Napapaaray ang consumer na si Angel Fernandez sa tuwing mamamalengke para mamili ng lulutuin nilang ulam. Sa sobrang mahalaan niya ng gulay, hinahati niya sa 2 putahe ang nabibili niyang mga sangkap para kahit papaano ay makatipid. Si Melody Emata naman matalinong pagbabudget ang diskarte upang hindi gaanong mabigatan ng kanyang bulsa. Babudget na lang siguro yung mga gulay para kahit papaano swak dun sa mga bibiling ko mga halaga. Ang halaga nung bibiling ko, yung amount lang ng carrots halagang 50 lang yung bibiling ko. Ayon sa ilang tindera, talagang nagmahal ang presyo ng gulay at isda matapos ang magkasunod na bagyo. Matumal din nila ang bentahan ngayon dahil na rin sa taas presyo. Walang sariwang masyado. Kasi yung iba wala pang biyahe. Babago pa lang, mga nasisira yung mga walang dating na maraming isda. Matumal kasi sobrang mataas ang gulay. Nasa 60 at mayroon pang umabot sa 100 piso ang itinaas sa presyo ng mga gulay, gaya ng broccoli, cauliflower, pechay, kalamansi at talong. Sa isda naman, tumaas ng 40 pesos ang presyo ng kada kilo ng galunggong, 20 pesos sa bangus at sa tilapia. Ayon sa Department of Agriculture o DA, naapektuhan ng nagdaang bagyo ang supply ng lowland at highland vegetables, kaya naman ang mga presyo nito tumaas ng 10 hanggang 15%. Ito ay magtatagal normally mga 1 to 2 weeks. Ang gulay naman, ang bilis niya makarecover after ng mga 1 to 2 weeks ay bumabalik din sa normal na presyuhan. Maaari niyang mag-stabilize o bumaba ang presyo ng gulay sa loob ng 1 o 2 linggo. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang Agribusiness and Marketing Assistance Service ng DA sa regional offices para sa alternatibong pagkukunan ng supply. Bukod dito ay naka-standby din anya ang Kadiwa Centers kung saan mas mura ang presyo. Patuloy din nga yung pag-deploy ng ating mga Kadiwa Centers dun sa mga affected na mga lugar para makatulong na magkaroon ng murang bilihin sa mga apektadong lugar. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Martes. Shout out po at salamat kina Domingo Uwayan, Jonil Manhares at James Ray Obo. Maraming salamat din kina RJ Coco Vlog, Alexander Tagle at Minera Makabutas. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes,
2:14 na nagsasabi, "Ang mga mata ng pantas ay nasa kaniyang ulo, at ang mangmang ay lumalakad sa kadiliman. At gayunmay aking namalas na isang pangyayari ang nangyari sa kanilang lahat." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.